Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, grabe na yung carbon ng intake manifold niya. Kasi nang chinek ko itong map sensor niya or yung pressure sensor, halos putik na yung kumapit na carbon dito. Kaya nirecommend ko kay customer na linisan ko na itong EGR niya, throttle body at itong intake manifold. Kaya after ko matanggal itong engine cover niya, gagamit ako dyan ng socket wrench na number 12. Tatanggalin ko itong plate na nagko-cover dito sa pressure sensor. Tapos dito naman sa bracket ng actuator, meron yung 2 bolt na number 10. Tatanggalin mo rin yan mga boss. Pati itong EGR valve connector plug niya, tatanggalin mo rin yan. Tapos itong socket wire ng heater plug, i-disconnect mo yan. Pati yung connector ng pressure sensor, binulot ko rin yan. At pag okay na, ilihis mo na yan para walang sagabal dito sa intake manifold. Tapos gamit ka ng plier, tanggalin mo itong clamp dito sa fuel hose na nakakabit dito sa injection rail niya. Tapos gamit ka ng open wrench sa number 17, luwagan mo itong 4 na injector pipe nut niya. At pag maluwag na yan mga boss, kamayin mo na para mas mabilis. O di ba? Tapos kagad. At pag okay na, gamit ka ng socket wrench sa number 12, tanggalin mo itong 1 bolt tsaka 2 nut dito sa fuel rail mo. After mo maluwagan mga boss, dating gawi, kamayin mo ulit para mas mabilis mo siyang matanggal. O di ba? Sandali lang. Tapos yung plug dito sa pressure sensor, bunutin mo na rin. Ayan yung binunot ko mga boss. Tapos gamit ka ulit ng open wrench sa number 17, luwagan mo itong pipe nut niya dito sa fuel rail. Yan naman yung linya galing ng fuel pump. At dito naman sa ibabaw ng valve cover mo, luwagan mo muna yung 4 na clamp ng fuel line mo. Gamit ka ng socket wrench sa number 10. Pag maluwag na yan, gamit ka ng number 17 na open wrench. Luwagan mo naman yung 4 na nut dito sa injector mo. Kailangan kasi maluwag yan para hindi ka mahirapan. Pag tinanggal mo sa fuel rail yung 4 na pipe nut niya, magkarugtong kasi sila mga boss, kaya kailangan gumagalaw dyan. Kaya nga nung inihiwalay ko itong pipe nut dito sa fuel rail, kinamay ko lang yan mga boss. Hindi ko na naipakita sa inyo mga boss, pero yun lang naman yung nasa ibabaw ng fuel rail, yung 4 na kinakabitan ng pipe nut niya. Tapos dito naman sa throttle body, gamit ka ng socket wrench sa number 10. Luwagan mo yung clamp niyan para mabunot mo itong inlet hose niya. At dito naman sa upper radiator hose mo, gamit ka ng flat screw, luwagan mo yung clamp. Dito naman sa kabilang dulo, plier ang gagamitin mo para matanggal mo naman itong clamp. At dahil wala nang umiipit dito sa hose, pwede mo nang tanggalin yan ngayon, di ba? O, di ba? Napakadali lang kung kayo yung gagawa mga boss eh. Tapos yung inlet hose dito sa throttle body, bunutin mo na rin. Ingatan mo lang yung clamp, baka lumusot sa hose, mawala. Kaya tanggalin mo na lang. Tapos gamit ka ng plier, tanggalin mo itong clamp dito sa bypass hose mo. Tsaka mo ngayon dahan-dahan hatakin itong hose para matanggal. Tapos gamit ka naman ngayon ng number 7 na open wrench. Luluwagan mo yung 4 na nut dito sa heater plug. Dahil nga sa kailangan mong tanggalin yung heater plug plate niyan. Medyo mahirap luwagan yung mga nut pero okay lang. Basta ang diskarte dyan, pag naluwagan nyo, kamayin nyo na para mabilis yung matanggal. Ganun kasi ang sistema ko mga boss dahil nga sa mag-isa ko lang gumagawa. Swerte ko nga lang kasi may nagtuturo sa akin at may nagbibigay ng lakas. Yung Diyos. Balik na ako sa trabaho mga boss. After ko matanggal yung 4 na nut dito sa heater plug, pwede ko nang tanggalin itong plate ng heater plug. Ayan mga boss, yung inihila ko. Tapos dito na tayo sa EGR. Meron yan 2 bolt na number 12 dito sa ilalim mga boss. Tatanggalin nyo yan gamit yung box wrench sa number 12. Medyo alanganin yung position mga boss pero matatanggal nyo rin yan. 2 yan na number 12. Ito yung pangalawa mga boss. Oh. Ayan. Tapos dito pa rin tayo sa EGR mo. Yung nut nyan dito naman sa gilid. Meron pa yan 2. Gamit ka pa rin ng box wrench sa number 12. After mo maluwagan, kamayin mo na ulit para mas mabilis mo nga siyang matatanggal. Ganun lang ang diskarte para hindi kayo masyadong pagod. Pag wala ng tornilyo itong EGR mo, pwede mo nang bunutin yan mga boss. Kung makikita nyo itong EGR nyo, punong-puno ng carbon yan eh. Makikita nyo yan mga boss pag nilinis ko. Siyempre naman baka makalimutan nyo itong gasket nya. Tanggalin nyo na yan, ayan oh. At dahil wala nang nakaharang, pwede mo nang tanggalin yung 4 na tornilyo dito sa intake manifold. Meron yan 2 nut tsaka 2 bolt. Gamit ka ng box wrench na number 12. Pag natanggal mo na yung 2 nut at saka 2 bolt dito sa ibabaw ng intake manifold, isunod ko naman sa tatanggalin yung sa pressure pipe clamp nya. Gagamit ka lang naman dyan ng box wrench sa number 10. Dahil nga sa nakaharang itong pressure pipe, gagamit ka dyan ng open wrench sa number 17. Tatanggalin mo yan mga boss. Dahil nga sa gabal yan pag tinanggal mo itong intake manifold. Tapos gamit ka ngayon ng socket wrench sa number 12. Dito sa ilalim ng intake manifold, meron yan 3 bolt na number 12. Tatanggalin mo yun mga boss.
Dahil nga sa masikip at malalim yung position dyan mga boss, ang diskarte dyan, kapain mo yung bolt tapos luwagan mo muna silang tatlo. Pag naluwagan mo na yung tatlong bolt, tsaka mo ngayon siya, i-manual ng kamay mo gamit yung socket wrench. Ayan yung isang bolt, natanggal ko na yung number 12. Tapos ito naman yung isang bolt mga boss. Yan, kinapa ko na. Malalim kasi masyado eh. Kaya lang yung isa mga boss nalaglag. Mamaya na yun, ipaalala nyo sa akin tanggalin ko na itong intake manifold. At kung makikita nyo yung cylinder head nya, grabe din yung carbon. Kaya pala sabi ni customer, nag low power na. Hanggang 80 na lang daw yung kaya niyang takbuhin. Baka pagtapos kong gawin ito, baka 81 na yung takbo. Pwede na rin, di ba mga boss? Kahit paano tumaas ng isa. Tanggalin ko muna itong throttle body mga boss dito sa intake manifold. 4 na tornilyo lang naman yan. 2 bolt, tsaka 2 nut. Pag natanggal mo na yan, pwede mo nang hugutin itong throttle body. Siyempre naman, isama mo yung gasket. Tapos pwede ko nang linisan ngayon itong intake manifold. Sa paglinis yan mga boss, ibinabad ko lang yan sa gasolina. Tapos kinuskus ko siya ng brush. After ko makuskus yan mga boss, ginamitan ko yan ng pressure washer. Kaya yung carbon na kumapit yan, bumitaw. Sa lakas ba naman ng pressure washer ko eh. Dahil okay na tayo dyan, dito naman tayo sa EGR. Grabe, di ba? Ang kapal ng carbon niya. Pero lilinis yan. Tanggalin ko muna itong 3 screw dito sa sensor ng EGR bago ko isprayan itong EGR valve niya. Sa paglinis ng EGR valve mga boss, ang ginamit ko dyan is carburetor cleaner. Pwede rin yung throttle body cleaner. At kung sa palagay mo, ubos na yung carbon sa loob at malinis na, okay na yan. Dito ka naman ngayon sa sensor niya. Basta sa paglinis niya, matanggal mo lang yung carbon na kumapit or yung dumi, okay na yan mga boss. Dito ka naman ngayon sa throttle body. Sa paglinis ito mga boss, hindi naman siya masyadong maselan, kaya huwag kayong mag-alala. Ang importante, matanggal niyo yung carbon na kumapit at malinis nyo ng maayos itong mga parts. Pag okay na, pwede mo nang ilagay sa EGR valve itong sensor niya. Iayos mo yung pagkakalapat ng sensor bago mo ilagay yung 3 screw. Tsaka mo ngayon siya higpitan ng tamang higpit lang. Tingnan nyo mga boss, simpleng linis lang ginawa ko dyan. Tingnan nyo, di ba? Okay naman siya malinis di ba? Pati itong head mga boss, tingnan nyo, di ba? Tanggal yung carbon. Lalo na itong intake manifold. Kita nyo, kumikinang pa yan. At itong gasket na nilagay ko, may sealer yan. Tapos pwede ko nang isunod ilagay itong throttle body niya. Nakita nyo naman mga boss, di ba? Malinis siya. At dahil nga nailapat ko na ng maayos itong throttle body dito sa intake manifold, pwede ko nang ilagay yung 2 nut at 2 bolt. Tapos gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 12. Gamit itong impact wrench ko, dapat yung tamang higpit lang. Pag okay na, isunod ko namang ilagay itong intake manifold gasket niya dito sa head. Dapat maayos ang lapat yan. Bukod doon, may sealant itong gasket na nilagay ko para siguradong wala siyang singaw. At dahil okay na, pwede nang ilagay itong intake manifold. Siguraduhin nyo lang maayos yung pagkakalapat dito sa gasket para pag nilagay nyo itong bolt and nut, hindi kayo mahirapan. At itong bypass pipe niya, isama nyo yan sa lalagyan ng nut dito sa intake manifold. Tapos ilagay nyo na yung 2 bolt dito sa gitna. Ito naman yung isang bolt na number 12 na ilalagay nyo dito sa ilalim ng intake manifold. Yan yung una. Ito naman yung pangalawa ngayon. Kasi kanina mga boss, di ba? Nalaglag ko yung isa. Kaya ito na ngayon yung pangatlo. Yan yung nilalagay ko ngayon. At dahil na ipakapit ko na itong 3 bolt dito sa thread niya, gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 12. At dahil sa malalim yan, gagamit ka syempre ng extension. Gamit itong ratchet mo para i-final mo yung higpit. At dito naman tayo sa ibabaw ng intake manifold. Meron ka namang hihigpitan dyan na 2 bolt at 2 nut. Siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit nyo mga boss dapat walang singaw yan. Para hindi ka makarinig ng sipol. Dahil okay na, dito naman tayo sa EGR. Unahin mong ilagay itong gasket niya. Pinahirang ko ulit ng silat yan mga boss. Bago ko ilagay itong EGR valve niya. At pag nailapat nyo na itong EGR dito sa intake manifold, pwede ko nang ilagay itong isang nut. Ito naman yung pangalawang nut niya. Dito yan sa gilid mga boss At sa ilalim, ayun naman yung bolt na nilagay ko. Kung nakikita nyo, yung pinipihit ko yan, yung bolt na number 12. At yung isang bolt, dito naman yan sa kabilang side. Ayan yung pinipihit ko. Tapos gagamit na ako dyan ng box wrench sa number 12. Ipa-final ko na itong higpit mga boss dito sa EGR. Yan yung bolt sa ilalim. Dito naman sa gilid mga boss, nut naman yung hihigpitan nyo dyan. Gagamit ka rin dyan ng box wrench sa number 12. Medyo masikip lang yung position pero mahihigpitan nyo yan. Tapos pwede mo nang ilagay itong hose dito sa bypass pipe niya.
Pag pumasok na, gamit ka ng plier. Ilagay mo yung clamp dito sa bypass hose para maipit siya. Kita nyo naman itong pressure sensor niya mga boss, ano? Putik na yung carbon na kumapit eh. Kaya yung RPM nito mga boss, kapag tinapakan mo yung accelerator, hanggang 2.5 na lang eh. Dahil nga sa sobrang dumi ng intake manifold niya. Tapos may mga time pa yan, nagche-check engine, tapos mawawala. Biro nyo yung takbo nito, 80 na lang. Tapos yung revolution per minute niya, hanggang 2.5 na lang. Tapos may mga time, nagche-check engine pa siya. Awa ng Diyos, nang matapos, nag-normal talaga siya. Partida mga boss ha, wala akong pinalitang pyesa dyan. Maliban sa mga pang-spray na ginamit kong panlinis, yun lang. Ilagay ko na nga itong plate ng heater plug niya mga boss, kung nakikita nyo. Yan yung nut niya, 4 na piraso yan mga boss. Sa pagkabit niya mga boss, ipakapit nyo muna itong nut dito sa thread ng heater plug. At pag naipakapit nyo na itong nut, gamit ka ng open wrench sa number 7, higpitan mo ng maayos. Tapos ilagay mo na rin itong pipe injector pressure niya. Sa baba niyan papunta sa fuel pump or tangke, dito naman sa taas papunta sa fuel rail. Yan namang ilalagay ko, yan yung clamp dito sa fuel pipe, number 10 yung bolt niyan. Tapos ilagay mo na ngayon itong nilinis mo na pressure sensor or map sensor. Pag nailapat mo ng maayos, tsaka mo ilagay yung bolt na number 10. Isa lang yan mga boss, gamit ka ng box wrench na number 10, tsaka mo ngayon higpitan. Tapos yung maliliit na hose or yung vacuum hose, tandaan nyo mga boss kung saan nyo siya binunot. At syempre naman dapat doon nyo rin siya ibabalik. At dito naman sa throttle body na ilagay ko na itong inlet hose, higpitan nyo yung clamp dyan. Gamit kayo ng socket wrench na number 10. Tapos ilagay mo na itong fuel rail or common rail. Unahin mong ilagay dito sa fuel rail itong pressure pipe. Tapos pwede mo nang ilagay itong bolt dito sa fuel rail at saka yung dalawang nut niya. Gagamit ka dyan ng box wrench na number 12. Tsaka mo ngayon higpitan siya ng maayos. Pag okay na, pwede mo nang ilagay itong socket sensor ng fuel rail mo. Ilapat nyo lang ng maayos, tapos pwede mo nang ilagay itong fuel pipe mo. Kung makikita nyo mga boss, pinagsabay ko nang ilagay yung nut ng fuel line, yung papunta dito sa fuel injector at dito sa fuel rail. At dahil okay na, gamit ka ng open wrench sa number 17. I-final mo na yung higpit ng mga nut dito sa fuel pipe. At pag okay na, pwede mo nang ilagay yung mga tinanggal mo dito sa ibabaw ng intake manifold gaya nitong bracket ng actuator or idle up. Meron yung 2 bolt na number 10. At dito naman sa cover ng map sensor, number 12 naman yung nut na ilalagay mo dyan. Tapos pwede mo nang ilagay itong socket wire ng pressure sensor. At pag okay na, higpitan mo na yung mga tornilyo na ilagay mo dito sa ibabaw ng intake manifold. Number 10 lang naman yan, tsaka number 12 na nut. Tapos yung socket connector ng heater plug, pwede mo nang pagsamahin yan. Baka mamaya maghiwalay pa yan eh. Tapos isunod mo na itong socket connector ng EGR sensor mo. Pati itong upper hose ng radiator mo, lagay mo na rin. At para sigurado ka nga andar yan, bombay mo muna itong fuel pump para lumabas yung hangin. At kung nakita mong buo na yung diesel lumalabas, gaya niyan, o pwede mo nang ibalik itong fuel hose. Tapos ilagay mo na yung clamp niyan, gamit ka ng plier ang masubukan na ito. Kasi excited na ako paanda rin eh. Ayan po, mandal na. Muli po mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana po mayroon po kayong natutunan kahit kaunti lang. Maraming salamat po. God bless.